So, ayan na, dumating na yung package na inaantay ko galing sa mga sources ko ng Japan Surplus. And eto binigay niya sa akin. This is a 14mm South Sea Pearl. If you could only see this in real, ang ganda-ganda. Sobrang ganda ng luster and sobrang kinang. Ito ang maganda sa mga saltwater pearls eh. Kaya mas mahal ang saltwater. Kasi talagang yung luster niya at iridescent siya maganda. And eto mga ganitong klase ng pearl, ito yung ang mamahal na talaga. Kasi kung sa ganitong klase ng brilyo at saka itong bilog na bilog, talagang sobrang mahal. And meron siyang fish bite sa gilid. Ewan ko kung ma-focus ko, ayan. Pero sobrang liit niyan. Yung iba gusto may fish bite, yung iba ayaw. Pero most people would rather go for something na may konting fish bite. So as long as hindi na nakikita pag nakaset na siya. Kasi yun yung patunay na totoo yung perlas na gamit mo at hindi Majorica. Now, paano mo malalaman na South Sea Pearl at hindi Edison Pearl or freshwater pearl? Kasi iba ang brilyo or iba ang luster ng totoong dagat na pearl or sea pearls or yung mga perlas na galing sa asin or sa tubig alat compared sa freshwater. Mas lustrous, mas iridescent ang perlas na galing sa dagat as to compare sa mga perlas na galing sa freshwater. Now, meron ako dito Mikimoto na vintage na nakuha ko rin sa Japan Surplus. Ito yung Hanadama na pinkish creamy na sobrang mamahal. This would, ang isang ganito, you would get it, pag hinanap mo online, you could get it for about 300 to 600,000 pesos. Ito yan. Ito yung the highest of all Akoya na 9.5mm. Ayan. Now, pag tinabi mo itong South Sea, kasi pareho silang sa dagat eh. So, pag tinabi mo sila sa South Sea, wala kang makikitang difference. Talagang, ayan nakikita mo, yung silhouette mo or yung shadow mo, makikita mo na nagre-reflect siya dun sa perlas. Lalo na pag tinatamaan to ng ilaw or ng araw, sobrang puti na sobrang yung iridescence niya parang may rainbowish na hue siya pag natatamaan ng araw. Ito yung mga klase ng mga jewelry na gusto mo meron ka sa collection mo kasi aside from it really it really costs so much. Ang ganda talaga ng mga perlas na to. Alam mo yung buti na lang may mga kakilala ko na source ko ng mga ganito kasi if only bibilihin ko to ng talagang sa boutique, hindi ko ma-afford to. Kasi itong mga ganitong quality, mahina dito ang mga around, may nakita ko online yung ganitong quality, pero yung malinis na malinis, hindi katulad ito, may konting fish bite. Yung malinis na malinis, inaabot ng mga $6,000, $8,000. So, ganyan. Yung mga nakikita natin South Sea na mga around 6,000 pesos or around 8,000 pesos, yun naman, makikita mo yung difference kasi medyo dull ang kulay niya. Talagang dull siya at saka meron maraming fish bite, madumi siya. Although, most people would prefer something na may fish bite. Yun naman klase ng South Sea na yun, talagang yung lower quality na hindi gaano makintab, may mga kunot-kunot sa pearl at hindi siya malinis. So, eto galing Japan. So, may expect mo talaga these are the highest quality. Although, yun nga lang, ang problema sa pearl, although mahal siya, hindi mo naman maisasanla. Kasi, mababa talaga. Kumbaga, katulad lang yan ng mga other gemstones, kahit diamante pa yan, pag tawag nito, diamante, ruby, or sa ngalan na bato siya, hindi mataas ang tanggap sa sanlaan dahil nga sa tawag nito, ang ginagramo lang nila is yung ginto at hindi yung mga bato. Now, as to why maraming bibili pa rin ng pearl, lalo na yung mga madam-madam, kahit walang value ang pearl in terms of sanla, yun is dahil ang perlas ay tawag dito, is a status symbol for most wealthy people, especially among Filipinos na may kaya, na hindi lahat nakakapagsuot ng mga Akoya or South Sea. Kaya gustong-gusto ko rin magka-South Sea. Kaya buti na nakaka-source tayo. At coming from Japan with this kind of quality, talagang, alam mo yung may nakakita sa'yo,
at wala kang sinasabi na nakuha mo sa Japan surplus, pag-iisipan ka nila na tawag nito, milyonaryo ka. Kasi how would you be able to afford something na this expensive na pang dekorasyon lang? So it's really a status symbol for most wealthy Filipinos or Filipino-Chinese na bumibili ng perlas. So, yun lang, kwento lang ako konti. By the way, nakwento ko na about yung Edison, no? So, just in case nakalimutan ko at hindi ko na i-check, yung Edison is a pearl na almost the same size as South Sea and even bigger kasi ito 14 mm to. Ang South Sea kasi is around 16, 17, minsan umabot ng 22 mm, pero that's very rare. Pero ganun din ang Edison. Pero the difference palagi with freshwater and saltwater is mas creamy or mas creamier, mas lustrous, mas mabrilyo, or ano ba tamang term, mas maganda yung iridescence ng tubig dagat na pearl as to compared sa freshwater. So, yun lang. Bye!